Nagkaroon ng epekto sa presyo ng ilang mga agricultural product, lalo na ang mga gulay bukid. Dulot ito ng naranasang mga pag-ulan at pagbaha sa lalawigan na dala ng ilang bagyong dumaan at ng habagat sa Nueva Ecija. Dahil dito, sinabi ni DTI Provincial Head Richard Simangan na ang kanilang tanggapan ay nagsagawa ng sabay-sabay na pagsubaybay sa mga presyo ng mga pangunahing pangangailangan, pangunahing bilihin at mga produktong agrikultural sa buong lalawigan. Ang inisyatibong ito ay nakalinya sa programang handog ng Pangulo na serbisyong sapat para sa lahat na naglalayong ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. Katuwang ng monitoring team ng DILG ang 32 local government units, LGUs, sa pamamagitan ng Nueva Ecija League of Market Administrators Incorporated o NELMA. Nilinaw ngayon ng Department of Health Central Luzon, Center for Health Development na ang impormasyong kumakalat at ipinapakalat sa mga social media group messages tungkol sa umano'y kumpirmadong kaso ng monkeypox sa Cabanatuan City, Nueva Ecija na naadbit umano sa Wesleyan University Philippines General Hospital noong September 21, 2024 ay walang katotohanan o isang fake news. Binanggit ng ahensya na walang kumpirmadong kaso ng monkeypox sa Cabanatuan City o anumang malapit na pasilidad sa Nueva Ecija. Dahil dito ay hinihimok nilang publiko na iwasang magpakalat ng hindi na verify na impormasyon na maaaring magdulot ng panik ng publiko. Idinagdag ng ahensya na kung sakaling magkaroon ng anumang health issues sa lalawigan o rehiyon ay agad silang magbibigay ng paalala sa publiko at makatitiyak ang lahat na gagawin ito ng DOH upang mabigyan ng tamang impormasyon ang mamamayan. Ayon pa sa DOH, para sa karagdagang mga katanungan at tamang impormasyon, bisitahin lamang ang mga official website at mga social media account ng ahensya para sa accurate information o kaya sa lokal na otoridad sa kalusugan. Pinangunahan ni Maintenance Engineer Homer J. Garcia ng Department of Public Works and Highways, Nueva Ecija 1st District Engineering Office o DEO ang inspeksyon sa Barangay Piot, Karanglan, kasunod na rin ang pagbuho ng retaining walls sa Maharlika Highway dahil sa Tropical Depression Igme. Dulot nito, naglagay ng pansamantalang barikada sa lugar kung saan ang barrier ay layuning limitahan ang pag-access sa apektadong lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at habang ang mga kawani ay nakasubaybay sa sitwasyon. Pinapayuhan din ang mga motorista na mag-ingat, sundin ang lahat ng nakapost na karatula at barrier upang matiyak ang kaligtasan habang naglalakbay sa lugar. Nagpasalamat naman ang DO sa publiko sa ipinakitang kooperasyon. Sabay sabing ang mga karagdagang update ay ia-anunsyo kung kinakailangan.